Hello mga kabuhay! Isang muling magandang topic ang ating tatalakayin sa pagkakataong ito. Ito ay tungkol sa chromosomes at tungkol din sa sex-linked traits or X-linked traits. In genetics, it is a branch of biology that deals with the study of heredity and variation. At alam po natin na ang genes ang unit of heredity. Tatalakayin po natin dito kung ano po ba ang function ng chromosome at ano ba ang bumubuo sa chromosome. At ano ba ang mga traits or characteristic na nakalink sa ating X chromosomes. Isa po si Thomas Hunt Morgan, scientist po ito ng American evolutionary biologist, geneticist, and embryologist. Kasama po sila Weisman at sila Sutton ang nag-followed kung ano po ang naging study ni Mendel. Kilala po natin si Gregor Mendel, siya po yung father of classical genetics. Kasi po si Gregor Mendel, nag-publish po siya ng kanyang paper at ito po ay naging unread for so many years until the 1900s. Kasi ang nakasulat po doon, yung lahat ng kanyang observation about the pea plant, diba, na naipapasa po ang characteristic from one generation to another generation. Pero alam niyo po ba, yung pagkasimple at yung genius na work po ni Mendel, yun po ang naging cornerstone o naging foundation kung bakit po meron tayo ngayon na chromosome theory of heredity. Mga kabuhay, nung time po ni Gregor Mendel, so wala pa po siyang idea about mitosis, meiosis, at the same time din po yung genes na matatagpuan po ito sa loob ng chromosomes. Tatalakayin na po natin kung ano ba ang chromosome or chromosomes sa plural. So, ang chromosome po ay isang vehicle. Transferred po yung mga hereditary information from one generation to the next generation. Dahil binubuo po ito ng DNA. So, yan po, nakakonect po sa double helix na DNA. At alam po natin ng DNA ay isa po siya sa nucleic acid na binubuo po ito ng phosphate group, sugar, and also nitrogenous bases natin na thymine. Naka-paired up po siya kay adenine. Then si cytosine, naka-paired up po siya kay guanine. Saan naman matatagpuan ang chromosome? Ito po ay matatagpuan sa loob ng nucleus sa mga eukaryotic cell. So pag sinabi po nating eukaryotic, meron silang true nucleus. Pero sa mga prokaryotic like bacteria, matatagpuan po ito sa tinatawag nilang nucleus-like. Ito po yung nucleoid. Andun po ang DNA ng mga bacteria. Sa mga kabuhay, tingnan naman po natin kung ano yung mga parts ng isang chromosome. So, meron po siyang two identical chromatids. So, kapag isa lang po, chromatid lang. So, tawag din po dito ay sister chromatids. So, one is an exact copy of the other and each contains one DNA molecules lang. Meron naman po tayong short arm saka long arm. Yung short arm po, yun po yung upper part. Ang tawag po ay P-arm. Tapos yung long arm po, yun po yung lower part. Yung naman po is Q-arm. Tapos yung pinaka-center po, which is the constricted point of the chromosome, yun po yung centromere. Nag-undergo ang chromosome ng mitosis or meiosis, meron po ditong kinetochore sa gilid po ng centromere na siya pong nag-i-in place dun sa spindle fiber na kinikreate po ng aster. Kita po natin na ang chromosome ay binubuo po ito ng mga DNA molecules. Sa long string-like DNA molecule form into a compact structure by proteins called histone. So, ito ba ang chromosome ng isang tao? Isang normal na tao. So, meron po tayong 46 chromosomes. So, pinapakita po na meron tayong autosomes or tinatawag nating body chromosomes or somatic. So, isa lang po ibig sabihin yan. Meron naman po tayong 22 pairs po yun, no? At meron po tayong 1 pair ng sex chromosome. So, kung ikaw ay male, meron kang X and Y. Kung female ka naman, XX. So, kung ito total po natin, 22 times 2 is 44. As yung 1 pair ng sex chromosomes, which is the XY. So, 44, 45, and 46. Sa total po ay 46 chromosomes. So, ang kaibahan lang po ng female saka male chromosomes, sa female po kasi, pareho pong XX. So, ang tawag po natin doon, homologous chromosomes. So, pag sinabi nating homologous chromosomes, yung structure po ng chromosomes are alike. Same size, same yung length, at yung kanilang centromere are similarly positioned. So, ito po ay chromatid lang, di ba? Isa lang po siya. Tas pair. Kaya po, sa female, kung XX po yan, pareho sila, di ba? Identical. Kaya 23 pairs of homologous chromosomes. Like po sa male, nakita niyo po yung Y, smaller siya sa X. Kaya po, sa lalaki, meron po tayong
22 pairs ng homologous chromosome at meron po tayong 1 pair of sex chromosomes that are not homologous or not identical. Bakit po napakahalaga na normal yung bilang ng chromosomes ng isang tao? Kasi kung magkulang man yan, naging 45, o madagdagan man, maging 47, meron pong defect, meron pong chromosomal aberration or mutation na magaganap po sa isang individual or organisms. Kung ito man hayop ay pareho lang din po yan kasi may kanya-kanya pong number ng chromosomes. Halimbawa, ito pong Down syndrome, may dalawa lang po akong example. Makikita niyo po yung kanyang karyotyping, yung pang number 21 na chromosomes niya. So kasama po ito sa autosome, somatic, or body chromosomes. Pare-pareho po yan. Naging 3, imbis na pair, di ba, nadagdagan. Kaya po tinatawag din po ang Down syndrome or mongoloid kay trisomy 21. Kaya po, kung ito ay lalaki, XY. Kung ito ay babae, XX. Doon po siya nagkaroon ng defect sa somatic, tama? Kaya kung mapapansin niyo po, feature po ng mukha nila, kahit po magkakaiba ang magulang, magkakamukha, pare-pareho. So, ang isang Down syndrome, 47 chromosomes meron siya. Another one naman po, 47 din po ito, which is the Klinefelter syndrome. Tingnan po natin yung karyotype niya. Saan naman po siya merong mutation? Sa sex chromosomes. So, nadagdagan po ng isang X. Kaya tinatawag din siyang poly-X syndrome. Kaya po, reproductive system or hormonal ang problema po ng isang Klinefelter. So, medyo mas matangkad siya sa normal na lalaki. Medyo enlarged po yung breast, gynecomastia, and ang problema lang po, yung hormones niya, lalo na sa kanyang testes, medyo maliit kaysa sa normal. Meron po tayong another video para po i-detailed natin kung ano po yung mga characteristic ng bawat chromosomal disorder natin. Mutation na po ito. Napakita lang po natin ng mga kabuhay kung gaano kaimportante ang isang chromosomes. Magkamali lang po ng isa dyan. Merong segment lang sa chromosomes na madelete, madagdagan, di ba? Meron na pong effect dun sa isang organisms. So, ito pong symbol na to ay ginagamit din to identical the gender. So, ito pong pink na may cross, female po yan. Tapos ito namang blue na may arrow is a male. Second part ng ating topic, which is yung naging experiment po ni Thomas Hunt Morgan na siya pong naging start na tinatawag po nating sex-linked traits or the X-linked traits. So, nabuhay po siya noong 1866 to 1945, pero one day, no, nung mga around 1900s, ay naging curious po siya dun sa fruit flies, no? So, kaya po ito yung naging experiment po niya. So, paano po nagkaroon ng interesado si Morgan dito sa mga fruit fly? So, meron po siyang na-notice dun sa male fruit fly. Gamit po yung hand lens niya, tiningnan niya po, bakit kulay puti yung mata? Normally po kasi sa mga wild type na mga fruit fly, very brilliant red eyes meron po sila. Mga Drosophila melanogaster or fruit fly. Kaya lang, bakit merong puti? Kaya po, naging interesado po siya dito kung paano po na-inherit ng male na fruit fly yung white eye at paano po ito madidistribute dun sa mga developing organisms. So, nagtaka siya, di ba? Curiosity. Kaya po, nagtayo po siya ng isang laboratory ng mga fly dito sa Columbia University na hanggang ngayon po nagiging habit po ng breeding ng Drosophila. Bakit po napili ni Mr. Morgan itong fruit fly? Kasi po napakadali lang po ng breeding. Okay, very simple lang po. In just 2 weeks, meron na po. Magpo-produce na po ito ng almost hundreds na mga offspring. Tapos po, meron lang po itong 4 pairs of chromosomes. So, meron po siyang 3 pairs ng autosomes or body chromosomes at meron lang po siyang 1 pair ng sex chromosomes. So, Morgan crossed a red-eyed female with a white-eyed male. So, automatic po ang dominant is the red-eyed and white-eyed po yung recessive. Kaya capital po yung red-eyed female and recessive po. So, small letter po, no? Yung white-eyed male. So, after po na mag-undergo po ng cross, yung naging offspring po niya, the genotype is 2 heterozygous na female at 2 dominant na male. So, mapapansin po natin sa X-linked traits or the sex-linked traits, sa X po nakakonect yung allele or genes.
hindi po sa Y. Ano po ba ang function ng Y? It only signifies the male gender. Then after, identify po natin yung phenotype. So, overall, 100% ng naging offspring ay red-eyed. Ang tanong sa inyo is how many percent ang may red-eyed na female sa male? So, still 100% pa rin. 100% female red-eyed at saka 100% male red-eyed. So next po, he crossed a white-eyed female with a red-eyed male. So yung male naman po ay dominant, tapos homozygous recessive naman po yung white-eyed female. So hindi po siya carrier. Kasi kapag heterozygous, isa pong dominant, kasama po yung isang recessive, carrier po siya nung trait na white-eyed. Okay, later on, madidiscover na rin po ni Morgan. So, pag kinross po natin, okay, follow pa rin po natin yung law of dominance ni Mendel. Kasi, kumbaga, finalo po ni Morgan yun eh. So, heterozygous pa rin. Tapos, pansin niyo po, automatic, kahit po ang parent ay red-eyed male, so nakuha niya po yung recessive ng female. Diba? Dalawa din. Kaya ang genotype po natin, dalawang heterozygous, which is red-eyed yan. Tama? Kasi because of the law of dominance. And dalawa pong recessive, okay? Na ito po yung white-eyed. Kaya ang phenotype po natin is 2. Or 50% red-eyed female and 50% white-eyed male. Or kung depende po sa tanong ng teacher, for example, ilang percent yung total ng red-eyed female dun sa cross? So, 100%. Kasi dalawa lang naman po ang female dito. So, 100% po siya. Kung ang tanong din ay ilang white-eyed male ang naging offspring. So, dalawa lang naman sila. Okay, so 100% din po. So, depende po sa tanong ng teacher. So, Morgan crossed a red-eyed female which is carrier with a white-eyed male. So, ang pinaka-product po natin, yung offspring, ito po. So, just copy din po pa L. So, nakakuha po tayo ng homozygous recessive na female, no? Saka male. Tapos ito, just copy pa rin po. So, alam po natin na wala pong nakalink na genes dun sa Y, ha? So, yung genotype po natin, segregate na po natin, magkakaiba lahat. So, i-identify po natin kung ilan po yung may red-eyed saka yung white-eyed. So, automatic po, merong isa po sa babae at meron po sa lalaki. Kaya putik 25% po yan. So, 50% may red-eyed male and female or offspring. Ilan naman po yung may white-eyed? So, meron pong sa lalaki at meron din po sa babae. So, 25% din po. Kaya nakakuha po tayo ng 50% na white-eyed male and female. Okay, so he crossed a red-eyed female carrier with a red-eyed male. Ayan. So, ito po, dominant po sa male kasi red-eyed. Tapos, heterozygous kasi carrier, no? May dominant at may recessive. So, i-cross lang natin pa L. Just copy lang po yung letter saka yung genes na allele na nakakonect sa X. Ayan, ito, recessive. So, yung genotype natin, segregate natin na magkakapareho. Lahat po sila magkakaiba. So, just copy. So, phenotype, interpret po natin kung ilan yung red-eyed at saka yung white-eyed. So far, wala pong nakalagay dito na white-eyed, tama? Lahat po dito ay red-eyed female saka red-eyed male. Meron po bang lilitaw na white-eyed? Tingnan po natin. So, itotal po muna natin dito. Kung ang tanong po sa quiz nyo or exam ay ilang female, so pwede nyo pong isagot 50%. Pag tinotal nyo po lahat, tama nyo po yun sa lalaki. Kasi yung sa lalaki po na isa is red-eyed male. So, 75% po yan. 25% po ang may white-eyed na offspring. So, one example po ng X-linked is hemophilia. So, ang hemophilia po is a recessive X-linked trait. Ang hemophilia in humans is due to an X chromosome mutation. So, dun po siya sa sex chromosomes. Meron pong tendency na mag-hemorrhage. Diba? Normally po kasi kapag po may mga pagdudugo, internal or external, meron po tayong platelet na siyang responsible for clotting para mag-stop yung bleeding. Pero po, kapag po affected po ng hemophilia, nagko-continue po yung pagdudugo kasi inability to clot. So, ito po yung mga allele or genes na ilalagay po natin sa Punnett square. So, nakalink po siya sa X
So, tandaan po natin ang hemophilia is recessive X-linked traits. So, small letter po siya, H, no? Gamitin natin. So, kapag homozygous dominant po na nakalink sa X, normal female yon. Kapag po heterozygous, meron siyang dominant at may small letter, which is the recessive, normal female po siya pero carrier. Tinatago lang, kino-cover up lang po ng dominant yung recessive trait na hemophilia. Pero po kapag both are homozygous recessive, small letter pareho, yun po yun, affected po yung female ng hemophilia. So, sa lalaki po, isa lang yung X, so isang dominant lang na H, normal male. Kapag po recessive H, male with hemophilia. So, first cross po natin yung normal female with a hemophiliac male or with male with hemophilia. So, automatic po recessive po yung sa male. So, isa lang yung X niya. So, dito lang po siya nakalink. Tapos, both X po ng female ay dominant. Homozygous dominant po yan. Kasi normal po siya. So, pag kinross po natin, just write the dominant over recessive po, no? Ayun pa rin, nakalink. Tapos, tinan niyo po, tig-isa po yung sa lalaki, no? XY, XY. Kaya lang po, dominant po. So, ano po ang result sa genotype natin? So, dalawa pong female na heterozygous at dalawa pong male na dominant. Kaya, ang phenotype po natin ay kahit po hemophilic po yung male, ang naging anak po nila is a normal male. So, 50% po is a normal male and 50% po is a normal female carrier. So, cross naman po natin yung normal female carrier with a normal male. So, automatic po, heterozygous po yung female at normal po yung male. So, dominant po siya. So, ang pinaka-result po sa first box is homozygous dominant. Tapos ito heterozygous, dominant, then recessive. So, sa genotype po, copy lang po natin. Wala naman magkakapareho, no? Okay, sa phenotype, so 25% po, normal female, 25% normal female carrier, 25% normal male, at 25% male with hemophilia. Pero pag ang tanong po sa quiz nyo, kung ilan po yung normal, hindi po siya carrier or with hemophilia, lagay nyo po 50%. So, i-add nyo na lang po itong 25 sa 25. So, next po, we cross a hemophilic female with a normal male. Ano po ang magiging result natin? So, heterozygous female, heterozygous female. Pareho pong recessive yung nakuha po ng male. Kaya po yung genotype po natin, dalawa pong heterozygous na female at dalawa pong recessive na male. So, ang phenotype po natin, 50% are normal female pero carrier siya. 50% po male with hemophilia. Second po sa example ng mga X-linked traits, yung tinatawag po nating congenital muscular dystrophy or the CMD. Tinatawag din po itong Duchenne muscular dystrophy. Ang mga tao po na affected dito, na bata pa lang sila, na-identify na, ay meron pong genetic disorder na suffers progressive weakening. So, progressive meaning habang nagkakaedad, medyo dumadami po no, yung effect po niya. At nagkakaroon po ng loss of skeletal muscle. Kaya mapapansin niyo po, yung kanyang back medyo sway. Tapos yung shoulder niya po and arms are held back awkwardly when walking. So yung iba nga po, hirap na po maglakad. No? Knees may bend back to take weight. Thick lower leg muscle. Tight heel cord. Weak muscles in front of leg cause foot drop and tiptoe contractures. Belly sticks out due to weak belly muscle. Kaya the same din po siya sa hemophilia. So, kapag po ang lalaki ay nagkaroon po ng recessive, no? Affected po siya. Okay, next po natin is the color vision deficiency or yung tinatawag nating color blindness. So, nakalocate din po ito sa X chromosomes. So, pwede po ang babae, pwede maging carrier. So, meron po tayong mga Y-linked traits. So, ito po yung last part ng ating pong topic. Ito naman po yung nakalink sa Y. So, makikita po natin to sa mga lalaki.
So, meron po tayong tinatawag na hypertrichosis pinealis. Ito po yung hairy ears, ayan, aka may balahibo po sa tenga. Mga kabuhay, salamat po sa pakikinig. So hanggang dito lang po yung ating naging topic about chromosomes, a little bit history po ng theory about chromosomes, inheritance natin at yung tawag po nating X-linked traits or the sex-linked inheritance. So salamat po sa pakikinig hanggang sa susunod na mga video po natin. Bye everyone!